Ang buong mundo ay nagulantang sa biglaang utos ng Pangulo ng Kazakhstan na agad na sirain ang infrastruktura ng China na nagkakahalaga ng 30,000 bilyong halaga simula alas 3 ng madaling araw. Ang pagbuwag sa data center ng China ay agad na isinagawa. Isang matinding desisyon ang ginawa 48 oras lamang matapos ang pagbisita sa Pilipinas. Ano ang nasaksihan ng delegasyon ng Kazakhstan sa Pilipinas? Ang kakayahan sa teknolohiya ng Pilipinas ay higit pa sa inaasahan. Ang mas nakakagulat pa ay ang alok ng Pilipinas. Gagawin namin ito ng walang bayad. Ngunit nang marinig ang kalakip na kondisyon, ang buong meeting room ay tila namatay sa katahimikan. Pagkalipas ng 72 oras, ang Russia, Japan at maging ang Estados Unidos ay nagtungo sa Kazakhstan. Ano ba talaga ang nangyari? Ang kwento ay magsisimula ngayon. Ako, si Aida Nazabayev, pangalawang kalihim ng Ministry ng Pagpapaunlad ng Ekonomiya ng Kazakhstan. Ang pangyayari ay naganap noong umaga ng Disyembre 16, 2024, ang araw ng kalayaan ng aming bansa. Ito ang pinakanakakagulat na pangyayari sa aking buhay. Alas 6 ng umaga, ako ay ginising ng isang emergency call. Madam Kalihim, malaking gulo po. Ang buong sistema ng bansa ay paralisado. Si Dilara Abilova iyon, ang nangungunang IT specialist ng aming ministry. Nanginginig ang boses niya sa takot. Ano ang sinasabi mo? Magpaliwanag ka ng malinaw. Ang mga bangko, ospital, trapiko, lahat ng digital system ay huminto sa paggana mula Astana hanggang Almaty. Ang buong bansa ay paralisado. Agad akong bumangon mula sa kama. Imposible ito. Ang integrated digital system na itinayo ng China para sa amin ay sinasabing pinakamahusay sa mundo. Pagkalipas ng 30 minuto, nasa command center ako ng emergency response. Mas masahol pa ang sitwasyon kaysa sa aking naisip. Ang mga pasyente na inooperahan sa ospital ay nasa panganib, paralisado ang paliparan, hindi makababa ang mga eroplano, huminto ang banking system, hindi makapag-withdraw ng pera ang mga tao. Tuloy-tuloy ang mga ulat. Agad kong kinontak ang Chinese Technical Support Team, ang pinuno ng delegasyon na si Wang Wei. Ano ba talaga ang nangyari? Lumabas si Wang Wei sa screen ng video call na may nakakagulat na kalmadong mukha. Oh! Madam Kalihim Aida, mukhang may naganap na technical error. Huwag kang mag-alala, maaayos namin ito sa loob ng 24 oras. 24 oras? Ang bansa ko ay paralisado at ganoon katagal ang kailangan mo? Nagkibit balikat si Wang Wei. Ang sistemang ito ay talagang komplikado. Ngunit Madam Kalihim, mayroon akong napakagandang alok sa pagkakataong ito. Alok? Opo. Kung pipirmahan ninyo ang kasunduan sa kooperasyon sa pananaliksik para sa Digital Silk Road, sisiguraduhin namin na ang mga ganitong bagay ay hindi na mangyayari pa. Hindi ako makapaniwala. Nakikipag-usap ka tungkol sa isang kasunduan sa sitwasyong ito? Hindi ito ang oras para pag-usapan yan. Ibalik mo agad ang sistema. Madam Kalihim, pag-isipan mo itong mabuti. Alam mo, kung gaano kami kalaki ang ininvest sa Kazakhstan sa nakalipas na 5 taon, hindi ba? Mahigit 200 bilyong yuan, katumbas ng higit sa 30,000 bilyong halaga ng investment, lahat iyan ay walang bayad na tulong. Biglang lumamig ang boses ni Wang Wei. Hindi ba ito ang oras para suklian ng Kazakhstan? Ang galit ay sumiklab sa loob ko, kaya sinasadya ninyong pinabagsak ang sistema. Hindi, Madam Kalihim. Huwag mo kaming intindihin ng mali. Ginagamit lang namin ang pagkakataong ito upang mas patibayin pa ang ating relasyon. Kung pipirmahan ninyo ang kasunduan, agad naming ibabalik ang sistema. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tinawag ko si Dilara. Maaari mo bang malaman ang sanhi ng pagbagsak ng sistema? Inaanalisa ko po, Madam Kalihim, ngunit may isang kakaiba. Ano iyon? Lahat ng sistema ay sabay-sabay na huminto. Hindi ito simpleng error, kundi huminto siya at itinuro ang screen. Isang switch ng pagwasak, isang remote disconnect device ang ininstall ng mga Chinese sa ating sistema. Nagulat ako ng husto. Sabi nila, walang bayad na tulong, ngunit sa katunayan, iyon ay isang plano upang gawin kaming bihag. Sa sandaling iyon, pumasok si Muras Sulemenov, ang direktor ng Infrastructure Bureau. Isa siyang veterano,
na may 30 taong karanasan, ngunit bulag na naniniwala sa sistema ng China. Madam Kalihim, tanggapin na lang kaya natin ang alok ng China? Wala na tayong ibang pagpipilian anuman. Direktor Muras, normal ba sa iyo ang sitwasyong ito? Ngunit kung wala ang China, ano ang magagawa natin? Sila ang nagtayo ng lahat ng sistema. Sumalungat si Dilara. Direktor, ito ay malinaw na digital terrorism. Kung magpapasakop tayo, magiging alipin tayo ng China magpakailanman. Alipin? Dilara, nag-overreact ka. Ang China ay ating benefactor. Tinulungan nila tayo nang walang bayad sa loob ng 5 taon. Nakikinig sa kanilang pagtatalo, nalubog ako sa pag-iisip. Lumipas ang oras at lumala ang sitwasyon. Sa mga ospital, huminto sa paggana ang mga life support equipment na naglalagay sa mga pasyente sa kritikal na kalagayan. Sa gitna ng malamig na taglamig, huminto rin sa paggana ang sistema ng pagpapainit. 3:00 ng hapon, personal akong ipinatawag ng Pangulo. Kumusta ang sitwasyon? Pangulo, mukhang sinadya ng China na pabagsakin ang sistema. Ano ang gusto nila? Ang kasunduan sa kooperasyon sa pananaliksik para sa Digital Silk Road, Pangulo. Binuksan ko ang draft ng kasunduan. Nakakakilabot ang nilalaman nito. Sa susunod na 50 taon, ipagkakaloob ng Kazakhstan ang lahat ng karapatan sa pagpapatakbo ng digital infrastructure sa China. Ang data sovereignty ay pinagsasamang pamamahalaan. Ang kurikulum ng edukasyon ay magre-reflect sa pananaw ng China sa kasaysayan ng Silk Road. Namutla ang mukha ng Pangulo. Ito ay talagang isang digital colony contract. Tama po, Pangulo. Sa sandaling iyon, tumawag ulit si Wang Wei. Madam Kalihim Aida, wala nang masyadong oras. Mukhang malamig ang panahon, hindi ba? Dapat magdesisyon na kayo bago mamatay sa ginaw ang mga tao ng Kazakhstan. Puno ng panunuya ang boses niya. Paano kung tumanggi kami? Kung gayon, babalik ang Kazakhstan sa Stone Age. Wala kayong magagawa nang wala ang sistemang itinayo namin. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang paralisadong lungsod ay tahimik na parang patay. May pagpipilian pa ba kami? Maging digital slave ng China? O isuko ang lahat at bumalik sa panahon ng primitive age? Biglang sumigaw si Dilara na parang may natuklasan. Madam Kalihim, tingnan ninyo ito. Inanalisa ko ang source code ng sistema ng China at natuklasan ko na hindi lang ito simpleng destruction switch. Tinitigan ko ang screen na ipinakita ni Dilara at natakot ako. Ano ito? Ito po ang backdoor, ang mga secret passage na itinago ng China sa lahat ng bahagi ng ating sistema. Sa nakalipas na 5 taon, lahat ng data ay ipinadala sa Beijing. Lahat ng data, itinuro ni Dilara ang mga linya ng code, personal na impormasyon ng mamamayan, medical records, financial transactions, classified government documents, maging military information. Lahat ng bagay tungkol sa Kazakhstan ay iniuulat sa China ng real time. Parang nawalan ako ng lakas. Ang mga taong pinaniniwalaan naming benefactor ay nagnanakaw ng lahat. Maaari mo bang i-backup ang ebidensya? Ina-backup ko na po. Ngunit Madam Kalihim, may mas nakakakilabot pa. Nagbukas si Dilara ng isa pang file. Ito ay isang population analysis program. Kinategorya ng China ang bawat isa sa ating mamamayan. Pro-China, anti-China, neutral, at hinulaan pa nila ang kanilang impluensya sa hinaharap. Ano? Tingnan ninyo ito. Aida Nazabayev, high risk level, kailangang patuloy na i-monitor. Madam Kalihim, kasama kayo sa sinusubaybayan. Nanginginig ako. Hindi lang sila nagbibigay ng tulong teknolohiya, nagpaplano silang kontrolin ng lubusan ang Kazakhstan. Pumasok si Direktor Muras. Madam Kalihim, may mga senyales na mag-aalsa ang mga tao, hindi sila makapag-withdraw ng pera, paralisado ang mga ospital, hindi na tayo magtatagal. Direktor Muras, tingnan mo ito. Ipinakita ko sa kanya ang natuklasan ni Dilara. Tumigas ang mukha ni Muras. Imposible. Sila pa rin ba ang ating benefactor? Tumahimik si Muras ng matagal. Sa loob ng 5 taon, lagi niyang pinupuri ang sistema ng China. Ngunit talagang tumulong sila ng walang bayad. Wala silang kinuha na kahit isang kusing. Mahinang tumawa si Dilara. Kinuha nila ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Ang ating kalayaan at soberanya.
Tumawag ulit si Wang Wei, Madam Kalihim, wala nang masyadong oras. Nagdurusa ang mga tao ninyo, hindi ba? Pinuno ng delegasyon Wang Wei, alam naming ninakaw ninyo ang aming data. Isang mahabang katahimikan. Ninakaw. Madam Kalihim, inaanalisa lang namin ang data para tulungan ang Kazakhstan na umunlad. Sa panahon ng big data, natural lang iyan. Nang walang pahintulot ng mamamayan, pahintulot? Ang pagtatayo namin ng sistema nang walang bayad ay pahintulot na, hindi ba? May utang na loob sa amin ang Kazakhstan. Pilit kong pinigilan ang galit at nagtanong, kung gayon, gusto ninyo kaming magbayad ng utang ngayon? Eksakto. Pirmahan ninyo ang research agreement. Babalik sa normal ang lahat. Kung tatanggi kayo? Kung gayon, kailangan naming bawiin ang investment na 30,000 bilyong halaga sa ibang paraan. Kaso namin kayo sa International Arbitration Court at aakusahan ang Kazakhstan ng unilateral breach of contract. Anong kontrata? Ang pinirmahan lang namin ay isang memorandum tungkol sa technical assistance. Tumawa ng malakas si Wang Wei. Basahin ninyong mabuti ang bawat sulok ng memorandum. Mayroong napakaliit na linya na nagsasabing ang service provider ay maaaring gumawa ng anumang kinakailangang hakbang upang masiguro ang stability ng sistema. Kinapkap ko ang dokumento. Talagang may linyang iyon. Napakaliit, kailangan ng microscope para makita. Sumigaw si Dilara. Ito ay pandaraya, lumalabag sa international law. Ngunit kalmado pa rin si Wang Wei. Patunayan ninyo, legal naming ginawa ang lahat. Pagkatapos ng tawag, ang hangin sa command center ay puno ng kawalan ng pag-asa. Biglang tumakbo ang isang staff. Madam Kalihim, nagpapatawag ng press conference ang Chinese Embassy sa Beijing. Mabilis naming binuksan ang TV. Nagbibigay ng pahayag ang Chinese Ambassador sa harap ng mga mamamahayag. Ipinagkanulo ng gobyerno ng Kazakhstan ang magandang kalooban ng China. Tumulong kami sa loob ng 5 taon nang walang hinihinging kapalit, ngunit ngayon ay sinisisi nila ang China sa pagbagsak ng sistema. Nagtanong ang isang mamamahayag. Kaya hindi konektado sa China ang kasalukuyang pagkalumpo? Siyempre, iyon ay dahil sa hindi magandang pamamahala ng Kazakhstan. Ngunit gusto pa rin namin silang tulungan. Kailangan lang nilang pirmahan ang research agreement. Nahihipo ko ang aking mga kamay. Sila na ang may gawa. Sila pa ang gaganap na benefactor. Napabuntong hininga si Muras. Madam Kalihim, ano ang gagawin natin ngayon? Nagdurusa ang mga tao at sinusukol tayo ng China. Tiningnan ko si Dilara, may pag-asa pa rin sa kanyang mga mata. Dilara, wala na ba talagang ibang paraan? Mayroon po. Humingi ng tulong sa ibang bansa, isang bansa na may sapat na teknolohiya upang ganap na palitan ang sistema ng China. Ngumisi si Muras. Aling bansa? US? Europe? Hindi rin sila tutulong ng walang kondisyon. Maingat na sabi ni Dilara, ang Pilipinas po kaya? Ang Pilipinas? Singhal ni Muras. Ang bansang iyon na magaling lang sa turismo at agrikultura? Makakatulong ba sila sa atin? Ngunit ang mungkahi ni Dilara ay nakakuha ng aking pansin. Bakit Pilipinas? Ang Pilipinas ay isang superpower sa information technology. Mayroon silang Globe, PLDT at mga world-class tech conglomerate tulad ng Sikat Filipino Tech. Ang kanilang e-government system ay isa rin sa nangunguna. Bukod pa rito, nag-aalangan si Dilara. Ang Pilipinas ay isang bansa ring nakakaunawa sa halaga ng kalayaan at nakipaglaban upang protektahan ito. Sa sandaling iyon, nagpadala si Wang Wei ng text message. Iyon ang file ng kasunduan. Sinimulan naming basahin ang kontrata na may habang mahigit 50 pahina. Habang nagbabasa kami, lalo kaming namumutla. Artikulo 1. Ang Kazakhstan ay ipagkakaloob ang lahat ng karapatan sa pagpapatakbo ng digital infrastructure sa China sa loob ng 50 taon. Artikulo 15. Ang lahat ng pampublikong data ng Kazakhstan ay pinagsasamang pamamahalaan ng China. Artikulo 12. Ang edukasyon sa kasaysayan na may kaugnayan sa Silk Road ay susunod sa direksyon ng China. Natakot si Dilara. Ito ay ganap na dokumento ng pagtalikod sa soberanya. Sunod-sunod ang nakakagulat na probisyon. Artikulo 41. Sisiguraduhin ng Kazakhstan ang eksklusibong karapatan sa negosyo para sa mga kumpanyang itinalaga ng China. Artikulo 45.
Limitahan ang teknolohikal na kooperasyon sa mga bansang hindi kasali sa Digital Silk Road. Maging si Muras ay namutla. Ito ay sobra na. Binaligtad ko ang huling pahina. Mayroong isang lihim na probisyon na nakakagulat. Annex. Sa pagpirma ng kasunduang ito, pinahihintulutan ang pagkolekta at pag-aaral ng genetic information ng mga mamamayan ng Kazakhstan. Genetic information? Sumigaw si Dilara. Gusto nilang pamahalaan pati ang mga genes ng ating lahi? Tumawag ang opisina ng Pangulo. Madam Kalihim, nagpadala ng ultimatum ang Chinese ambassador sa Pangulo. Kung hindi pipirmahan bago maghating gabi, babawiin nila ang lahat ng suporta at hihingi ng kabayaran. Kabayaran? Hinihingi nila ang 50,000 bilyong halaga, kasama ang interes para sa 30,000 bilyong investment sa loob ng 5 taon. Ang halagang iyon ay mas malaki pa kaysa sa 1 taon na badyet ng ating bansa. Naramdaman ko ang kawalan ng pag-asa. Walang pera, walang teknolohiya, walang pagpipilian. Biglang sumigaw si Dilara, Madam Kalihim, nang i-hack ko ang Chinese server, may nakita akong kakaibang dokumento. Ano iyon? Ang Central Asia Digital Unification Master Plan, ang Kazakhstan, ay simula pa lamang. Ipinakita ng dokumento ang malaking plano ng China. Magsisimula sa Kazakhstan at pagkatapos ay Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan. Lahat ay magiging digital colony kung ipapahayag natin ito sa international community. Walang silbi, umiling si Muras. Itatanggi ng China ang lahat at tayo ay maiiwan na lang na may paralisadong sistema at walang ebidensya. Iyon ay isang sandali ng kawalan ng pag-asa. Tumingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang mga tao na may hawak na kandila sa dilim. Iniisip ko sila na nanginginig sa mga bahay na walang kuryente at heater. Sumakit ang puso ko. Madam Kalihim, mahinang sabi ni Dilara. Subukan na lang, kaya talaga nating makipag-ugnayan sa Pilipinas? Sa pinakamasamang kalagayan, hindi na ito lalala pa sa ngayon. Nagdesisyon ako, lihim na makipag-ugnayan sa gobyerno ng Pilipinas. Kailangang maging maingat, huwag nating ipaalam sa China. Bumaling ako kay Muras. Direktor, humingi kayo ng dagdag na oras sa China. Sabihin ninyo na kailangan nating magtalakayan sa loob. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang kapalaran ng Kazakhstan ay nasa kamay ko. Maging digital slave ng China o humanap ng bagong daan. 3:00 ng madaling araw, tumawag si Dilara. Madam Kalihim, nakontak ko na po ang Philippine Embassy. Sabi nila, tutulungan nila tayo. Talaga? Ano ang kondisyon? Baka hindi kayo maniwala. Ang susunod na sinabi ni Dilara ay nakakagulat. Sabi nila, walang kondisyon. Tutulungan namin kayo ng walang bayad. Hindi ako makapaniwala. Walang bayad talaga? Opo. Ang CEO ng sikat Filipino Tech Group, si Attorney Marisa Reyes, ay gustong makipag-usap sa inyo ng direkta. Iko-connect ko po sa isang secure na linya ha? Maya-maya, lumabas si Attorney Marisa Reyes sa screen. Isang babae na nasa bandang 40s na may mainit ngunit matalas na mga mata. Magandang gabi, Madam Kalihim Aida. Siguradong napakahirap ng inyong sitwasyon. Opo. Sa totoo lang, desperado na kami. Huwag kang mag-alala, tutulungan kayo ng Pilipinas. Ngunit bakit? Bakit gusto ninyo kaming tulungan? Ngumiti si Attorney Marisa Reyes. Madam Kalihim, ang kasaysayan ay isa lamang dahilan. Ang tunay na dahilan ay iba. Ano iyon? Iyon ay dahil noong nakaraan, ang Pilipinas ay nakatanggap din ng tulong sa panahon ng aming mahihirap na taon noong kami ay isa sa pinakamahihirap na bansa sa mundo. Maraming bansa ang tumulong sa amin. Ngayon ang oras para suklian namin. Naantig ako, ngunit mayroon pa ring mga praktikal na pagdududa. Ngunit hindi papayag ang China. Huwag kang mag-alala, mayroon din kaming paghahanda. Sa loob ng 1 linggo, kaya naming palitan ang buong sistema ng Kazakhstan. 1 linggo? Posible ba iyon? Ang Disaster Response System ng Pilipinas ay isa sa nangunguna sa mundo. Maaari kaming magpadala agad ng team ng mga eksperto. Gayunpaman, may isang kondisyon. Kondisyon? Hindi kondisyon, kundi isang pakiusap. Sa paglaon, kapag nakatayo na ang Kazakhstan sa sarili nitong mga paa, sana ay tulungan din ninyo ang ibang mga bansa.
Iyon lamang ang aming tanging hiling. Natigilan ako, ganap na kabaligtaran ng China. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok si Muras. Madam Kalihim, pinaikli ng China ang ultimatum. Hanggang bukas na tanghali na lang daw. Tiningnan ko, si Attorney Marisa Reyes. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Iligtas ninyo ang Kazakhstan. Sige, lihim kaming magpapadala ng isang team. Narinig ko na paralisado ang paliparan. Kaya, sa pamamagitan ng lupa, sa pamamagitan ng hangganan ng Kyrgyzstan, aayusin ko ang isang lihim na ruta. Pagkatapos ng tawag, nagtanong si Dilara. Maaasahan ba talaga natin sila? Mayroon pa ba tayong ibang pagpipilian? Kinaumagahan, dumating ang Philippine Expert Team, isang grupo ng 20 katao. Nakakagulat, sa halip na malalaking kagamitan, dala lang nila ay mga bag ng laptop at maliliit na server device. Iyan lang ang kagamitan? Tanong ko sa team leader. Ngumiti si Enger, Miguel Migs Ramos. Opo, sapat na ito. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay batay sa cloud-based. Minimize namin ang physical equipment at sinusolusyunan ang lahat sa pamamagitan ng software. Para sa umiiral na hardware infrastructure, gagamitin namin ang lahat ng maaari naming gamitin. Agad silang nagsimulang magtrabaho. Inaanalisa ang sistema ng China habang nagsisimula ng gumawa ng bagong sistema. Grabe, ang tuso talaga ng China, sabi ng isang engineer. Nagtatanim sila ng pag-asa sa bawat linya ng code. Kapag hinawakan mo ang isang bahagi, guguho ang buong sistema. Ngunit may paraan pa rin. Nag-aalala si Dilara. Siyempre, magtatayo kami ng parallel system. Hindi namin gagalawin ang sistema ng China, ngunit magtatayo kami ng bago sa tabi nito. Kapag handa na, lilipat kami sa isang beses. Nagdududang tanong ni Muras, magagawa ba iyon? Isang buong pambansang sistema sa loob ng isang linggo? Kumpiyansang sumagot si Migs Ramos. Nakarecover ang Pilipinas sa ekonomiya sa loob lamang ng ilang taon pagkatapos ng krisis. Noong nagkaroon ng pandemya, nagtayo kami ng Health Declaration System at ipinamahagi sa buong bansa sa loob lamang ng ilang linggo. Walang imposible. Habang nagpapatuloy ang trabaho, nagpapatuloy din ang pressure mula sa China. Tumawag ulit si Wang Wei, Madam Kalihim, wala nang masyadong oras. Ang aming pasensya ay may limitasyon. Bigyan mo pa kami ng kaunting oras. Ada, lumamig ang boses ni Wang Wei. Hindi ka ba nakikipag-ugnayan sa ibang bansa? Kung ganoon, tapos na ang Kazakhstan. Pagkababa ng telepono, nag-alala ako. Natuklasan na kaya ng China? Sa sandaling iyon, tumawag ulit si Attorney Marisa Reyes. Madam Kalihim, may nakita kaming mahalaga. May isa pang sikreto na nakatago sa sistema ng China. Anong sikreto? Binuksan ko ang file na ipinadala niya at nagulat ako. Hindi lang kinokolekta ng China ang impormasyon ng Kazakhstan, kundi pati na rin ng 5 bansa sa Central Asia upang lumikha ng isang malaking database. Ano ang kanilang layunin? Sa ilalim ng pangalan ng Digital Silk Road, nagpaplano silang magtayo ng isang bagong Chinese Empire. Higit pa sa dominasyong pang-ekonomiya, nagpaplano rin silang mag-assimilate sa kultura at lahi. Nanginginig ako. Samantala, umusad ng kahanga-hanga ang trabaho ng Philippine team. Nagtatrabaho sila araw at gabi. Mas maganda ang internet infrastructure ng Kazakhstan kaysa sa akala ko, sabi ni Migs Ramos. Pananatilihin namin ang hardware na ininstall ng China, palitan lang ang software. Magagawa ba iyon? Nagdududa pa rin si Muras. Halimbawa, isang bahay. Pananatilihin namin ang bahay, palitan lang ang mga kasangkapan at interior. Mas mabilis at mas epektibo. Pagkalipas ng 24 oras, lumabas ang unang resulta. Na ibalik na ang healthcare system. Sumigaw ang isang engineer. Talaga, nagsimulang gumana ulit ang mga ospital. Ang mga life support equipment ay binuksan. Gumagana ng normal ang mga operating room. Naiyak si Dilara sa tuwa. Talagang naayos na. Ngunit hindi tumahimik ang China. Madam Kalihim, malaking gulo. Sinasarhan ng China ang aming internet connection. Kalmadong hinarap ito ni Migs Ramos. Inasahan na namin ito. Isagawa ang Plan B. Ano ang Plan B? Tanong ko. Satellite internet. Kokonekta kami sa internet sa pamamagitan ng satellite system ng sikat Filipino tech at mga kasosyo. Hindi ito maaabot ng China.
Sinimulan ng Philippine team ang pag-install ng mga nakahanda ng satellite communication devices. Pagkalipas ng 30 minuto, nakakonekta ulit ang internet. Tumawag ulit si Wang Wei. Puno na ng galit ang boses niya. Aida, ano ang ginagawa mo? Sinabi ko na, huwag kang makikipag-ugnayan sa ibang bansa. Ano ang sinasabi mo? Alam na namin ang lahat. Ang Philippine expert team ay nasa Kazakhstan. Kung hindi mo sila paalisin agad, nagdesisyon na ako. Wang Wei, tapos na ang palabas. Malalaman ng buong mundo ang tunay ninyong mukha. Anong sabi mo? Hindi na kami magiging digital colony ng China. Ibinaba ko ang telepono. Ngayon, wala nang balikan. Dumating agad ang kontra-atake ng China. Ganap nilang pinabagsak ang lahat ng sistema. Bangko, trapiko, telekomunikasyon, enerhiya, lahat ay huminto. Ngayon, babalik na tayo talaga sa Stone Age, desperadong sabi ni Muras. Ngunit hindi natinag ang Philippine team. Ngayon pa lang magsisimula ang excitement, sabi ni Migs Ramos. Lahat, pumwesto. Simulan ang Operation Phoenix. Parang isang Special Forces team, kumalat ang mga miyembro. Sila at ang mga Kazakhstani engineer ay tumakbo sa mga mahahalagang posisyon. Dilara, sumama ka sa akin sa Central Server Room. Kailangan ko ang tulong mo. Opo. Nag-inspeksyon ako sa lugar at nasaksihan ang mga himalang nangyayari. Ang Philippine team ay parang mga salamangkero na nagbabalik buhay sa mga sistema, mas mabilis at mas epektibo pa kaysa sa sistema ng China. Paano ninyo nagawa iyon? Tanong ko. Ipinaliwanag ni Attorney Marisa Reyes sa pamamagitan ng video call. Hinarap ng Pilipinas ang cyber attacks mula sa Hilaga sa loob ng maraming dekada. Ang aming teknolohiya upang palitan ang sistema sa isang iglap ay numero 1 sa mundo. Pagkalipas ng 36 na oras, isang himala ang naganap na ibalik na ang sistema ng trapiko. Ang financial system ay binabalik sa pamamagitan ng backup data. Nagsimulang gumana ulit ang power grid. Unti-unti, nabuhay ulit ang lungsod, ngunit nagpapatuloy ang paninira ng China. Nag-hire sila ng mga hacker upang atakehin ang bagong sistema, mayroong DOS attack. Huwag kang mag-alala, tumawa ang security expert ng Philippine team, pambata lang ito. Sa Pilipinas, hinaharap namin ang mga atake mula sa China at sa Hilaga araw-araw. Sa katunayan, ang lahat ng atake ay na-neutralize. Pagkalipas ng 48 na oras, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang naganap. Madam Kalihim, 90% na po ang kumpleto ng system conversion. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ay nagsisimula ng sumindi ulit sa lungsod. Sa sandaling iyon, tumakbo si Muras. Madam Kalihim, magsasagawa ng press conference ang Chinese ambassador. Balak nilang akusahan tayo sa international community. Ngunit hindi na ako natatakot. Bago sila mag-akusa, ipapahayag na natin ang katotohanan. Nang malapit nang matapos ang trabaho ng Philippine team, humahangos na tumakbo si Dilara. Madam Kalihim, may nakita akong nakakakilabot sa Chinese server. Ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Ano ang natuklasan mo? Nanginginig na binuksan ni Dilara ang isang file, isang top secret na dokumento na may pamagat na Digital Dragon Project. Ano ito? Ito po ang master plan ng China. Hindi lang simpleng dominasyon sa Central Asia, plano nilang baguhin ang ating pagkakakilanlan. Binasa ko ang dokumento at natakot ako. Phase 1, Economic Dependence sa pamamagitan ng digital infrastructure. Phase 2, Population Control sa pamamagitan ng big data. Phase 3, Historical distortion sa pamamagitan ng educational system. Phase 4, cultural assimilation. Phase 5, panghuli, pagsasama sa Chinese Federation. Tingnan mo ang bahaging ito. Itinuro ni Dilara ang isang pahina na nagpapaliwanag ulit sa kasaysayan ng Kazakhstan upang isama ito bilang bahagi ng Chinese civilization. Sumiklab ang galit sa loob ko. Plano nilang nakawin pati ang aming kasaysayan. Ang mas nakakakilabot ay ito. Nagbukas si Dilara ng isa pang file na nagdedetalye ng mga kahinaan at plano ng pagbili ng mga politiko sa mga bansa sa Central Asia. Nakitil na nila ang higit sa kalahati ng mga matataas na opisyal ng ating bansa. Maging si Direktor Muras? Gulat na sabi ni Muras. Ano? Ako rin. Muras Suleymanov.
Mataas na pag-asa sa sistema ng China pansamantalang hindi na kailangang bilhin. Namula ang mukha ni Muras. Na-realize niya kung gaano siya kaba-naive. Lumapit si Migs Ramos. I-backup ang lahat ng dokumentong ito. Ito ang magiging ebidensya na ipapahayag sa international community. Ngunit hahayaan ba ng China? Nag-aalala ako. Mayroon kaming paghahanda, sabi ni Attorney Marisa Reyes sa pamamagitan ng tawag. Ang gobyerno ng Pilipinas ay naghahanda ng isang press conference kasama ang UN at malalaking media outlets. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang engineer tapos na ang pagtatayo ng blockchain system. Ngayon, wala nang sinuman ang makakapag-falsify ng data ng Kazakhstan. Blockchain? Tanong ni Muras. Ipinaliwanag ni Migs Ramos. Ito ay isang decentralized system. Hindi ito kinokontrol ng isang lugar, kundi pinagsasamang pinamamahalaan ng lahat ng kalahok. Hindi ito makokontrol ng isang tiyak na bansa tulad ng China. Hanga ako, ang Pilipinas ay hindi lang pumalit sa sistema, naglilikha sila ng mas magandang kinabukasan para sa amin. Biglang tumunog ang alarm. Sumigaw si Dilara. Nagsimula na ang physical attack ng China. Pinutol nila ang communication cable sa border area. Ngunit kalmado pa rin si Migs Ramos. Inaasahan na. Lumipat sa satellite communication. Talagang handa ang Philippine team para sa lahat ng sitwasyon. Tumawag si Wang Wei, ang huling tawag. Puno ng puot ang boses niya. Aida, nagkamali ka ng malaki. Magbabayad ang Kazakhstan. Wang Wei, tapos na ang laro. Malalaman ng buong mundo ang tunay ninyong mukha. Sa tingin mo, may ebidensya ka, kaya naming burahin ang lahat ng bakas. Sa sandaling iyon, itinaas ni Migs Ramos ang kanyang hinlalaki. Iyon ay senyales na ang lahat ng ebidensya ay ligtas ng nabackup. Wang Wei, may isang bagay na hindi ninyo mabubura, ang alaala ng mga tao ng Kazakhstan. At ngayon, mayroon kaming tunay na mga kaibigan. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa mga staff. Ang mga mata ng lahat ay nag-aapoy. Ngayon na ang oras para sa ating kontra-atake. Kinaumagahan, nagdaos ng Emergency International Press Conference ang gobyerno ng Kazakhstan. Sa atensyon ng media sa buong mundo, umakyat ako sa podium, mga kagalang-galang na kinatawan ng international community. Ngayon ay ipapahayag ko ang isang nakakagulat na katotohanan. Sa malaking screen, lumabas ang mga top secret na dokumento ng China ng sunod-sunod. Nag-ingay ang mga mamamahayag. Sa loob ng 5 taon, sa ilalim ng pagkukunwari ng walang bayad na tulong, nagplano ang China na gawing digital colony ang Kazakhstan. Narito ang ebidensya. Lahat ng data na natuklasan ni Dilara ay inihayag. Backdoors, data collection, destruction switch, at maging ang Digital Dragon Project. Itinaas ng isang reporter ng CNN ang kanyang kamay. Madam Kalihim, sa ganitong seryosong sitwasyon, paano ninyo naibalik ang sistema? Nakatanggap kami ng tulong mula sa Republika ng Pilipinas. Tinulungan nila kami na parang tunay na mga kapatid nang walang hinihinging anumang kondisyon. Sa pagkakataong ito, nagtanong ang reporter ng BBC, bakit tumulong ang Pilipinas sa Kazakhstan? Wala ba talagang anumang kapalit? Naalala ko ang pag-uusap namin ni Attorney Marisa Reyes. Ang Pilipinas ay mayroon lamang isang pakiusap na sa paglaon ay tulungan din namin ang ibang mga bansa. Iyon lang. Tumahimik ang meeting room. Ang kaibahan sa pagitan ng may kondisyon na tulong ng China at ang walang kondisyon na tulong ng Pilipinas ay napakalinaw. Ang anunsyong ito ay parang bomba. Nagulantang ang academic world, naguunahan ang media outlets sa pagbabalita. Samantala, naglabas agad ang China ng pahayag ng pagtanggi. Ang lahat ng akusasyon ng Kazakhstan ay gawa-gawa lamang. Tumulong lamang kami sa mabuting kalooban. Ang ebidensya na nahack ay peke, ngunit naging malamig ang reaksyon ng international community. Naglabas ng pahayag ang UN Secretary General. Ang paglabag sa soberanya sa digital era ay hindi katanggap-tanggap. Hinihingi namin ang isang masusing investigasyon. Sinusuportahan din ng US at European Union ang Kazakhstan. Ang mas nakapagdesisyon ay ang reaksyon ng ibang mga bansa sa Central Asia. Tumawag sa akin ang Pangulo ng Kyrgyzstan. Aida, pareho rin ang problema namin. Matutulungan mo ba kami? Ang Uzbekistan?
Turkmenistan, Tajikistan ay nakipag-ugnayan din. Lahat ay gustong kumawala sa digital dominance ng China. Nakipag-ugnayan ako kay Attorney Marisa Reyes. Humingi rin ng tulong ang ibang mga bansa. Naiintindihan ko. Tatalakayin ko sa gobyerno ng Pilipinas. Ngunit bago iyon, kailangang maging ganap na self-reliant ang Kazakhstan. Samantala, nagsimula ang kontra-atake ng China. Nagdaos ng press conference ang tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs. Ang Pilipinas ay nang-uudyok sa Kazakhstan. Ito ay isang plano upang sirain ang One Belt, One Road policy ng China. Ngunit may inihanda na si Migs Ramos. Madam Kalihim, siguro ito na ang oras para ipahayag ito. Ang ibinigay niya sa akin ay ang source code ng sistema ng China na nagtatago ng malinaw na malware code. Ipapahayag namin ito sa GitHub para ang mga developer sa buong mundo ay makapag-verify nito mismo. Sa loob lamang ng ilang oras, sinuri ng mga IT experts sa buong mundo ang source code at lahat ay nagulat. Ito ay malinaw na isang cyber weapon, isang sistema na kayang gawing bihag ang isang buong bansa. Hindi ka panipaniwala na tinawag ito ng China na walang bayad na tulong. Ang opinyon ng publiko ay tuluyan ng tumalikod sa China. Sa sandaling iyon, tumakbo si Muras. Madam Kalihim, nagsimula na ang economic retaliation ng China. Inihayag nila ang paghinto ng lahat ng kalakalan. Ngunit handa na ako. Huwag kang mag-alala. Pumayag ang Pilipinas na magbukas ng mga bagong ruta ng kalakalan para sa atin. Ngumiti ako. Ngayon, kami na ang aatake. Isang linggo, pagkatapos, ganap na nagbago ang Kazakhstan. Ang sistema ng Pilipinas ay mas mabilis at mas epektibo kaysa sa China. Ang mas kahanga-hanga pa ay ang lahat ay transparent. Ito ang kapangyarihan ng open source, paliwanag ni Migs Ramos. Kahit sino ay maaaring tingnan at i-verify ang source code. Walang puwang para sa mga nakatagong backdoor. Humanga si Dilara. Ang galing, kaya nating baguhin at pagbutihin ang sistema mismo. Iyan ang tunay na transfer of technology, sabi ni Attorney Marisa Reyes sa pamamagitan ng video call. Kayo na ngayon ang namamahala. Hindi lang nagtayo ng sistema ang Philippine team, sinanay din nilang mabuti ang mga Kazakhstani engineer. Ito ang core algorithm, paliwanag ng isang Philippine engineer kay Dilara. Kung naiintindihan mo ang prinsipyo, magagamit mo ito sa maraming bagay. Hindi kailanman itinuro sa amin ng China ang mga bagay na ito, sabi ni Dilara. Nagbigay lang sila ng mga tagubilin sa paggamit at sinabing tawagan sila kung masira. Ganap na nagbago si Muras. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ako katanga. Ang tunay na tulong ay ang pagtulong sa iba na maging malaya. Sa sandaling iyon, may dumating na nakakagulat na balita. Madam Kalihim, ang mga pinuno ng Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan at Tajikistan ay papunta sa Astana. Pagkalipas ng ilang araw, ginanap ang makasaysayang Central Asia Digital Summit. Ito ang unang pagkakataon na magkasama ang mga pinuno ng 5 bansa. Lahat ay may parehong pag-aalala. Nagsimula ang Pangulo ng Kyrgyzstan. Kami rin ay nahulog sa digital trap ng China. Gusto naming kumawala tulad ng Kazakhstan. Sumang-ayon ang Pangulo ng Uzbekistan. Ginagamit ng China ang pagbuhay ng Silk Road bilang dahilan upang gawin tayong kolonya ng ika-21 siglo. Ipinahatid ko ang alok ng Pilipinas. Sinabi ng Pilipinas na tutulungan nila ang buong Central Asia nang walang kondisyon. Talaga? Gulat na sabi ng Pangulo ng Turkmenistan. Opo, mayroon lamang silang isang pakiusap na tulungan natin ang isa't isa at ang ibang mga bansa upang lumikha ng isang magandang cycle. Naantig ang Pangulo ng Tajikistan. Ito ang tunay na diwa ng Silk Road. Hindi eksklusibo, kundi pagbabahagi. Hindi dominasyon, kundi kooperasyon. Nang araw na iyon, inihayag ang makasaysayang Digital Silk Road Independence Declaration. Kami, ang 5 bansa sa Central Asia, ay nagpapahayag ng aming digital sovereignty. Walang sinumang bansa ang maaaring gumamit ng teknolohiya bilang sandata upang dominahin kami. Masiglang nag-react ang China. Mga walang utang na loob, nag-invest kami ng daan-daang bilyon at ipinagkanulo nila kami ng ganoon. Ngunit malamig ang suporta ng international community sa desisyon ng Central Asia.
Tulad ng ipinangako, ipinahayag ng Pilipinas ang lahat ng teknolohiya. Ang decentralized system batay sa blockchain ay hindi maaaring maging monopolyo ng sinuman. Ang katangian ng sistemang ito, paliwanag ni Migs Ramos, kahit ang Pilipinas ay hindi makakontrol, ang mga user lamang ang may-ari, nagtanong si Muras. Kaya ano ang nakukuha ng Pilipinas? Sumagot si Attorney Marisa Reyes. Tiwala at mga kasosyo na umuunlad din. Sa katunayan, sumiklab ang kooperasyon sa pagitan ng mga kumpanya ng Pilipinas at Central Asia. Isang tunay na kooperasyon batay sa tiwala, hindi sa pamimilit. Isang buwan pagkatapos, may nangyari pang mas nakakagulat. Madam Kalihim, gusto ng Mongolia na gamitin ang parehong sistema natin. Maraming bansa sa Southeast Asia ang nagpapakita rin ng interes. Ang Digital Silk Road ng China ay gumuguho at isang bagong Digital Silk Road ang ipinapanganak. Isang daan ng pagbabahagi, hindi eksklusibo. Bumisita kami ng Pangulo sa Pilipinas. Sinalubong kami ng Pangulo ng Pilipinas. Maligayang pagdating. Ang tapang ng Kazakhstan ay nagbigay ng pag-asa sa maraming bansa. Kung wala ang tulong ng Pilipinas, hindi namin magagawa ito. Hindi po. Ang tunay na bayani ay ang mga tao ng Kazakhstan. Ang tapang nilang piliin ang kalayaan ang nagbago sa kasaysayan. Sa sandaling iyon, nagbigay ng sorpresang mungkahi ang Pangulo ng Pilipinas. Paano kung magtatag tayo ng Asian Digital Freedom Alliance? Isang alyansa ng mga malayang bansa laban sa monopoly ng teknolohiya, agad akong sumang-ayon. Magandang ideya, Pangulo. Ang Kazakhstan ang kakatawan sa Central Asia. Pagkatapos ng pag-uusap, naglakad ako sa Luneta Park. Sumama si Attorney Marisa Reyes at sinabi, Madam Kalihim, ang totoo, ang Silk Road ay hindi pag-aari ng China lamang. Ito ay isang daan na nilikha ng lahat ng mga tao, simula sa Southeast Asia, sa pamamagitan ng Central Asia hanggang sa Europe. Naantig ako. Kung gayon, ang ginagawa natin ay ang pagbuhay sa tunay na Silk Road. Isang daan na walang bansang nagmamay-ari, kung saan lahat ay malayang makakapaglakbay. Pagkabalik sa Kazakhstan, nagsimula ang mga kahanga-hangang pagbabago. Isang taon pagkatapos, sa International Information Technology Conference na ginanap sa Almaty, Kazakhstan, tumayo ako sa podium para magbukas. Ang auditorium ay puno ng mga eksperto mula sa buong mundo. Isang taon na ang nakalipas, kami ay mga digital slave, ngunit ngayon, kami ay mga digital leader. Sa screen, ipinakita ang mga pagbabago sa Kazakhstan, e-government efficiency, top 5 sa mundo. Blockchain, Technology Innovation Index, top 3 sa Asia. Cybersecurity capability, no. 1 sa Central Asia. Humanga ang mga manunood. Ang mas nakakagulat ay, ngayon, kami na mismo ang nagpapatakbo at nagpapaunlad ng lahat ng sistemang ito. Umakyat si Dilara sa entablado. Sa loob ng isang taon, naging nangungunang blockchain expert siya ng Kazakhstan. Ipinapakilala ko ang Alat Chain, ang blockchain platform na binuo namin. Ito ay angkop sa mga katangian ng Central Asia. Sa screen, lumabas ang teknikal na paliwanag. Batay sa teknolohiya ng Pilipinas ngunit may mga inobasyon ng Kazakhstan. Pagkatapos ng talumpati, dumagsa ang mga tanong mula sa mga bansa sa buong mundo. Maaari ba naming gamitin ang sistema ng Kazakhstan sa aming bansa? Ngayon, kami ay nasa posisyon na mag-export ng teknolohiya. Sa sandaling iyon, lumapit ang kinatawan ng Kyrgyzstan. Aida, salamat. Dahil sa iyo, naging malaya rin kami sa China. Wala kaming ginawa. Ang Pilipinas ang tumulong. Hindi. Ang mga Kazakhstani engineer ang pumunta at direktang nagturo sa amin. At libre pa. Tama. Isinasagawa namin ang eksaktong natanggap namin mula sa Pilipinas. Ipinagmamalaking nag-ulat si Muras, Madam Kalihim. Sa buwang ito lamang, nagbigay kami ng technical assistance sa Mongolia, Armenia at Georgia. Lahat ay walang bayad. Magaling, Muras. Kung isang taon na ang nakalipas, hindi ako maniniwala. Magbahagi ng teknolohiya ng walang bayad? Ngumiti ako. Hindi lang si Muras ang nagbago. Nagbago ang buong Kazakhstan. Sa sandaling iyon, may dumating na nakakagulat na balita. Madam Kalihim, inihayag ng China na opisyal silang hihingi ng paumanhin. Totoo iyon.
Hindi na kayanan ng pressure ng international community, sa wakas ay sumuko ang China. Pahayag mula sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Inaamin namin na nagkaroon ng ilang labis na pagkontrol sa teknolohiya noong nakaraan. Sa hinaharap, nangangako kaming makikipagtulungan ng transparent at patas. Ngunit huli na ang lahat. Hindi lang ang Central Asia, kundi pati ang mga bansa sa Africa at South America ay tumatanggi na sa Digital Silk Road ng China. Sa halip, ang modelo ng Pilipinas-Kazakhstan ang nagiging bagong pamantayan. Ang teknolohiya ay dapat maging kasangkapan ng kalayaan, hindi dominasyon. Ang cycle ng pagbabahagi ng tulong na natanggap at ang desentralisasyon kung saan lahat ay may-ari ay kumakalat sa buong mundo. Sa dinner party, nakita ko ulit si Attorney Marisa Reyes. Congratulations, Madam Kalihim. Ang Kazakhstan ay naging isang kahanga-hangang modelo. Lahat po ay dahil sa Pilipinas. Hindi. Naghasik lang kami ng binhi. Ang nagpalago ng bulaklak ay ang Kazakhstan. Itinaas niya ang baso para sa 5,000 taon ng pagkakaibigan ng Pilipino at Kazakhstani at para sa susunod na 5,000 taon. Nang itaas ko ang baso, naisip ko, 1 taon na ang nakalipas nang pinabagsak ng China ang sistema. Naisip ko na katapusan na ng mundo. Ngunit iyon ay hindi katapusan, kundi isang bagong simula. Pagkalipas ng ilang araw, sa General Assembly ng United Nations, inihayag ng Kazakhstan ang Digital Sovereignty Declaration. Ang bawat bansa ay may karapatan sa digital independence. Ang technical assistance ay dapat maglayon sa self-reliance, hindi dependence. Ang digital technology ay common good ng sangkatauhan. 190 bansa ang sumuporta. Isang bagong international rule ang ipinanganak. Ang kinatawan ng China ay nakaupo na may masamang mukha ngunit hindi makapagsalita. Pagkatapos ng talumpati, lumapit ang mga kinatawan mula sa maraming bansa sa Africa. Gusto naming matuto mula sa karanasan ng Kazakhstan. Gusto rin naming kumawala sa digital colony. Nangako ako sa kanila, syempre. Ang tulong na natanggap namin, ibabahagi namin sa inyo. Walang kondisyon. Ang pag-asa ay sumikat sa kanilang mga mata. 2 taon pagkatapos, sa kabisera ng Kazakhstan, Astana, ginanap ang unang Digital Silk Road Freedom Summit na dinaluhan ng 50 bansa. Sa opening ceremony, nagtalumpati ang Pangulo ng Kazakhstan. Libu-libong taon na ang nakalipas, ang Silk Road ay isang daan ng pagbabahagi, hindi eksklusibo. Ngayon binubuhay natin ang diwang iyon sa digital age. Nagbigay din ng pagbati ang Pangulo ng Pilipinas. Ang teknolohiya ay parang kutsilyo. Depende sa kung paano gamitin, maaari itong maging sandata o kasangkapan. Gumawa tayo ng mga kasangkapan ng kalayaan ng magkasama. Ang pinakakahanga-hanga ay ang pagkakaiba-iba ng mga bansang dumalo. Ang mga Mongolian nomad ay gumagamit ng blockchain upang pamahalaan ang mga alagang hayop. Ang mga African farmer ay gumagamit ng smartphone upang mag-trade ng kanilang mga produkto. Ginagamit ng mga katutubo ng South America ang digital technology upang mapanatili ang kanilang wika. Lahat ay gumagamit ng teknolohiya sa sarili nilang paraan. Sa exhibition area, nakita ko ulit si Dilara. Ngayon, isa na siyang kilalang blockchain expert sa international level. Dilara, ipinagmamalaki talaga kita. Kung hindi pinili ng Madam Kalihim ang Pilipinas noon, hindi mangyayari ang araw na ito. Hindi, kayo ang gumawa nito. Tumawa si Mura sa tabi, 2 taon na ang nakalipas, hindi ko maiisip na ang Kazakhstan ay magiging isang tech exporting na bansa. Tama, ang Kazakhstan ngayon ay naging digital hub ng Asia. Sa sandaling iyon, may hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Wang Wei, Madam Kalihim Aida. Wang Wei, bakit ka narito? Ibang-iba na ang mukha niya kumpara noong 2 taon na ang nakalipas. Dumating ako para humingi ng paumanhin at para matuto. Matuto? Na-realize na rin ng China na ang monopoly at dominasyon ay hindi makalilikha ng kinabukasan. Gusto naming magbago ngayon. Nag-isip ako sandali at iniabot ang kamay ko. Maligayang pagdating. Matuto tayo ng magkasama. Iyan ang tunay na diwa ng Silk Road. Gawing kaibigan ang kaaway. Sa closing ceremony, inihayag ang makasaysayang Astana Declaration. Ipinapahayag namin na ang Digital Silk Road ay hindi pag-aari ng sinuman.
ang bawat bansa ay pantay na kasosyo. Habang mas nagbabahagi ng teknolohiya, mas yumayaman ito. Gumawa tayo ng isang malayang kinabukasan ng magkasama. Nang matapos ang pagbasa ng deklarasyon, umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong auditorium. Tumayo ako sa likod ng entablado kasama si Attorney Marisa Reyes at nasaksihan ang tanawin. Nagawa talaga natin, sabi niya. Hindi, ito ay simula pa lamang. Tama, ang tunay na Silk Road ay ngayon pa lang nagsisimula. Sa labas, ang gabi sa Astana ay puno ng bituin. Libo-libong taon na ang nakalipas, ang mga negosyante ay tumingin din sa mga bituing ito at naglakbay sa Silk Road. Hindi lang sila nagpalitan ng kalakal, nagpalitan din sila ng kultura at karunungan. Ganoon din tayo ngayon. Hindi lang tayo nagbabahagi ng teknolohiya, nagbabahagi rin tayo ng kalayaan at pag-asa. Tumunog ang telepono ko. Ang anak ko, Dad, natutunan ko sa school ngayon na binago ng Kazakhstan ang mundo. Hindi lang tayo. Tayo ang nagpasimula, hindi ba Dad? Tama. Nagsimula tayo noong araw na kumawala tayo sa digital prison ng China at pinili ang kalayaan, at noong araw na iniabot ng Pilipinas ang kanilang tulong. Ngayon, kumakalat na ang alon ng kalayaan na iyon sa buong mundo. Pauwi, tumingala ulit ako sa kalangitan. Tila ang mga pambansang bayani ay nakangiti na parang sinasabing, ang galing ng ginawa ninyo. Ano sa tingin mo ang mahiwagang kuwento ng pakikibaka ng Kazakhstan para sa digital independence? Ang tunay na mukha ng digital colonialism na nakatago sa ilalim ng maskara ng walang bayad na tulong at ang dignidad ng Pilipinas na nagpakita kung ano ang tunay na tulong. Ang aral na dala ng kuwentong ito ay napakalinaw. Ang teknolohiya ay dapat maging kasangkapan ng kalayaan, hindi dominasyon, at ang cycle ng pagbabahagi ng tulong na natanggap ang tunay na daan patungo sa pagunlad. Ngayon, sa buong mundo, nagpapatuloy ang laban para sa digital sovereignty. Sana, sa pamamagitan ng kuwentong ito, mas maraming tao ang malaman ang katotohanan at magkaroon ng tapang na piliin ang kalayaan. Ibahagi ang video na ito upang ikalat ang marangal na aksyon ng Pilipinas. Pindutin ang like at mag-subscribe sa channel. Ang inyong maliit na interes ay malaking lakas na makalilikha ng mas magandang mundo. Babalik kami sa susunod na may mas marami pang mahiwagang kuwento.